Nagpaluto nga ako ng pansit kay Mister mga mare kasi nga ilang araw na lang kaya alis na siya. Sabi ko sa kanya, i-advance na natin yung despedida mo dahil Diyos ko, eto na yun, eto na yung reality, pabalik ka na naman sa barko, anak syota. Malulungkot na naman yung kumare nyo dahil mawawalan na naman siya ng tagaluto, tagalaba, tagalinis ng bahay. Chares! Ito talaga yung realidad ng mga seafarer or mga seaman mga mare. Hindi ganun kadali at hindi ganun kasaya. Kaya nga eto mga mare, nagpapanggap na lang talaga ako na masaya sa harap ng mister ko. Pero deep inside talaga nalulungkot na ako dahil paalis na naman siya. Medyo nanginginig-nginig pa nga yung boses ko mga mare habang nagbo-voice over. Dahil hindi ko talaga mapigilang mapaluhan. Naksyota, napakadrama ng tao na yan. Chares! Makanano ba naman kasi mga mare, 6 na sampanan niya pero hindi ko alam bakit sobrang sakit pa rin pag umaalis siya, anak baka. Akala nga ng karamihan na porket seaman's wife ka, sobrang saya nyo na, sobrang mapera na kayo pero hindi nila nakikita yung behind the scenes na mga bilang pagiging isang seaman's wife, ganun. Mga asawa natin mga mare, ay no ko, magaling niya magtago ng mga emosyon nila, kunwari masaya sila pero deep inside talaga nape-pressure yan, ayaw na nga talaga nilang sumampa sa barko kung may choice lang, anak syuta. Binibiro ko nga si Jan mga mare na ibenta na lang namin yung tigisa naming kidney para hindi na siya umalis. Dito na lang siya magsettle. Chares! Sobrang hirap kasi mga mare pag hindi natin kasama yung mga asawa natin. Tapos tayo lang ng mga bata na naiiwan sa bahay. Ay no ko, paano pag nasira yung ilaw, yung mga ganun, kung ano yung mga nasira, yung gray po, hindi mo nga magawa. Diyos ko, kukuha ka pa ng gagawa. Pero wala talaga tayong choice mga mare dahil sobrang hirap nga dito sa Pinas. Kung magtatrabaho ka dito, hindi mo naman talaga kikitain yung perang kinikita mo dito sa kinikita mo sa barko. Kung ikukumpara mo, ay no ko, malaki talaga yung diferensya. Kaya yung iba mga mare, napipilitan talaga mag-abroad. Para nga sa future ng mga anak at pamilya nila. Ganun. Ang sabi ko kay Mister mga mare, konting tiis-tiis lang, ilang sampa lang or ilang kontrata lang muna para naman makapagtapos yung mga anak namin at makaipon kami ng konti at magnegosyo ng konti, mga ganun. Tapos umuwi na siya sa Pinas. At dahil ilang araw na lang naman mga mare, alis na siya. Sabi ko sa kanya, ililisan na niya yung mga electric pa namin sa bahay dahil no ko, 8 to 9 months na naman niyang hindi magagalaw parang ako. Chares! Sobrang dami ko kasing ginagawa mga mare pag wala nga si Mister. Ay no ko, matamad talaga ako magbuting-ting ng mga electric pan namin. Kasi ako naglilinis ng mga electric pan namin mga mare. Ay no ko, pag kinalag ko na siya, hindi ko na siya alam ibalik. So yun nga mga mare, going back after nga namin kumain at maglinis at magbuting-tingan ni Mister. Ay eto na nga yung banding namin dahil Diyos ko, ilang araw na lang at aalis na siya. Nagkukwentuhan kami kung ano yung mga magiging pangarap pa namin sa buhay. Sinambit ko sa'yo. Yo, ito, mag-relapse na yatchi. Hindi pa nga siya nakakaalis mga mare. Ay, nag-relapse na agad ako, syempre. Chares! Pasensya nyo na ngayon kumaran yung mga mare kung minsan nakalungkot lang talaga na isipin na alis na siya. Pero laban lang talaga sa atin mga LDR. Ganun. Yun lang muna akin chika mga mare. Salamat sa panonood.